sa AP Bread. Early game, kaya-kaya nila pumatay. Andiyan yung Pakito, andiyan yung Kadita, and even the Gourd na pag nagkaroon ng Mystic Gush, any moment ay pwede kagad sumama sa mga magiging team fight na pwede gawin dito ng AP Bread. And interestingly, makikita natin, saktong-sakto, napaka-importante na i-take note yung difference ng early to mid tsaka ng late game natin. Kung papansinin natin, mas lamang na di hamak dito yung side ng AP Bread dahil dun sa clone nila. And tingin ko, ito yung magiging bentahe ng AP Bread. Pag na-prolong nila yung laban, it's gonna be really good. Tapos sa early stages, pangpalag lang nila yung backshot tsaka Gourd. Pwede sila maging aggressive kung nakahanap sila ng mga pick-offs, pero pwede nilang pa-slow down ng game yung kanilang composition using that. At nakalama nga ang Hive sa audience prediction, 70-30. At kayo din naman na dyan sa bahay ninyo ay pwede rin kayong mag-predict dahil meron tayong smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPL Season 12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Game 1 pa lang ng AP Bren at Onyx Philippines ay talagang buhat na ang mga team nila dahil sa kanilang kalakasang mag-gym. Ngayon naman, ilalabas na nila sa Land of Dawn. Wala pa naman natang makikitang kakaibang invades dito. Regular lang na jungle start. Yeah, pero sumisilip-silip din si Rapidwood para magkaroon sila ng vision dito sa Turtle. At, dami nagko-commit sa Little Wanderer. Ito yung sinasabi mo nung nakaraan, Umi, na even Little Wanderer ay pinaglalabanan na talaga. Oo, parang ngayon talaga yung early game ay napaka-importante na kapag nakakuha ka ng maraming objectives. Hindi na pwedeng mamigay ng mga libre. Kumbaga lahat may presyo. Pati dito sa Land of Dawn may price hike. Uy, pero kapansin-pansin Emblem build dito from FWD Life Insurance. May mga naka-trail at dalawa dito ay yung pampabilis. And half defense lang mula dun sa ating Claude. Pinili niya yung attack speed with the tenacity at syempre, the quantum charge for a Claude. Uy, ito yung region build na tinatawag nila. Uy, Petrify na gamit din. Dalawa ang nagtalunan. Rapidot dito ay lalayo pero first blood ay masisecure ng Hive. AP Bren with the first blood at malaking bagay din ata na kay Kyle TZ napunta ang gold na yon dahil magiging mas makunat ngayon ang backsha at ito yung tinatawag kong reverse Smarties Tapos ikaw ata yung nagbiro ng Citram. Citram. Hindi ako. Si Renmar rin nagsabi na kaya ko tinawag na reverse Smarties to kasi nagsusnowball din ng isang backsha. Yes. But instead of being a lethal na jungler ay napakahirap mong patayin. Sisimulan na ng AP Bren ang pinakaunang pagong ng laro pero nandiyan ang mga Sonics para bantayan at i-contest ito. Rapidwood and Ogwen nakikipaghatakan lang doon sa unang 30 na ating game. Habang yung mga junglers natin kumukuha na ng kanilang mga kagubatan doon sa kanila. Tama, kagubatan. Kagubatan pala, hindi kagubatan. Pwede naman. Kaso nag-level 6 na si KalTZ. Yun lang. At si Ryzen ay level 5 lang. This is a problem para sa Onyx. Oops. KalTZ, rumoronda lamang pero mukhang sinuzone out na niya ang mga Sonics. Half HP on the Turtle, Ryzen. Oy, papasok nga ba dito ang kumula ng Onyx? Tumatalon-talon. Kaya lang sa likuran at Ryzen pa rin makakuha ng unang 30 na ating game. Pero medyo na-delay. Escalera ginamit na rin yung Netherrealm para lang mailigtas sila doon sa mga sapak ni Flap. Hinihintay yata ng AP Bren na mag-level 4 doon si Ogwen pero hindi nila natuloy yung laban. Ano nga ba nangyari doon? Inirespeto kasi ng AP Bren yung damage ng Onyx dahil meron silang Netherrealm, yung ultimate na isang Paramis. At syempre meron doon sa ulti coming out from Ryzen himself. Para pwede silang ma-dire-diretso doon. Tapos sinantay nila yung penalty zone. Pero more importantly, kaya hindi nakalaban yung AP Bren kasi kahit nakakuha sila ng kill doon sa mid, walang petrify si Ogwen. And yung Petrify talaga isa sa mga pinaka-importanting early game battle spell. But looks like magkikita-kita ang mga boys in yellow dito sa may bandang ibaba. At ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina. Kapag sumasayaw-sayaw ka, yung Mortal Coil dito ni Martes ay napakahirap pa talagang hulihin. Yeah, invulnerable ka pa sa mga holds and stuns. Pero may mga times na nakikita natin na tumatama yung hook. O yung mga ilang kaduluduluhan ng animation. Sa dulo ng animation at doon masasabi natin kung gaano ka-expert or yung mastery ng hero kung pag-uusapan. Pero ngayon, Onyx Philippines and AP Bren, parang kung sino ba ang mas lighter shade na dilaw ang ating pag-uusapan ni Flap,
and Cram. May konting kumustahan. Nagpe-flex-flex lang. Tinitingnan yung mga biceps and triceps nila. Yan nga, Gold. Makikita rin natin kung gano'n na ba ka-farmed up ang ating mga manlalaro dito. Drop waves, pero Uy! may Netherrealm. Nagamit para makasurvive si Rapido pero nandun ang mga members ng AP Bren. Papasok na nga. Nandito na yung ultimate few. Kaya lang, may ipit ata si Ryzen. 4 members mula sa Ryzen! kanila. Retribution nagamit na Ryzen na may ipit. Pero si Few ang makakakuha ng kill. First kill para sa kanya. Pero hindi pa tapos. Cram ay narito na rin. Kaya lang ang problema, wala rin siyang penalty zone na maibibigay sa kupunan ng Hive. Na-force ang flicker ni Few doon pero nakaisa ang AP Bren at sila rin ang magsisimula ng pinakaunang turtle or pangalawang turtle rather ng larong ito at hindi na ata makapag-contest ng Onyx. Pinagsasapak ni Flap si Escalera and that's the turtle secured para sa Hive and AP Bren ngayon ay lumang na ng 1,000. Sobrang importante nung clash na nangyari na mula sa Onyx. Yes, nabuhay doon si Rapidut pero ginamit niya yung ultimate niya at ginamit din yung Netherrealm. Additionally, nabigyan pa doon si Ryzen. At nag-overstay talaga yung Onyx doon. Nung nakaligtas na si Rapidut, ang ginawa nila ay dapat nag-back na lang sila. Pero yung AP Bren, smartly, ang ginawa nila ay nakipag-clash sila doon sa laban na yun para itong si Caltizi, free niya makukuha yung turtle. At ilalaban pa nila ang purple na to. Sinong nakakuha nun? Si Kyle! Si Kyle pa rin nakakuha pero may Petrify and combo mula kay Ogwen. That rough waves. Ngayon na si Rapido, tando na yung mga pag-TP, maagang pampainit. Kumbaga tapos na tapos na yung stretching eh. Ito na yung pagsugod ng AP Bren, may flex din. Aray! Yung dito, bibitawan yung kanyang Mystic Kosh, makakasurvive. Si Rapido pero not for long. Habang si Cram, walang tinamaan sa may bandang likuran. Makakapatay din si Ned. Si Pew mapapatay niya. Ngayon, double kill para sa kanya. And Super Marco blazing duets. Normal na natural. Pero may natirang maliit na buhay. Hipla na lang ng buhok para dito kay Nets at napulasan mo na magkabilang kupunan. Grabe ang suntukan doon sa may bandang ibaba pero AP Bren pa rin ang lamang ng 1,000 kalahati. Onyx Philippines, ano nga ba ang kailangan nilang gawin dito para makabawi ng bagya? Kaya nila i-layer yung kanilang mga ultimates. Ang nangyari lang kasi doon yung penalty zone kaya walang tinamaan kasi nahatak mula doon sa Shadow Stampede kami ng Escalera. So medyo konting disconnection lang mula doon sa Onyx. Kailangan nilang connectin yun. That's what they need to do. And the second is bigyan nila ng farm itong si Ryzen, which is weird kasi alam natin dapat yung Martis yung gumagawa ng paraan para sa sarili niyang farm. Kaso ngayon talagang hindi siya pinapahinga ni Caltizi. Wala talagang pahinga pero Ryzen does secure his orange buff. And right now, Ogwen looking for Cram. Rough waves. Andun din pala si Few. Nagamit na rin yung kanyang Mystic Kosh. At marami mga ultimates ang na-burn para sa Onyx Philippines. Turtle ay available. This is the third turtle ng ating game. And si Kyle TZ, pinaplano niya niyang hatakin doon sa kanilang panig. Pero sumisilip-silip pa rin ang Onyx ha. Hindi available ang Netherrealm para sa Sonics and Ogwen ngayon. Maganda ang kanyang pwesto at mukhang ang turtle ay mapupunta sa AP Bren. 2 turtles secured para sa side ng Hive at 2,000 na rin ang kanilang lamang. Kyle TZ, ayaw talagang pagpahingahin si Ryzen. Invasion ang ginagawa ng AP Bren para against dun kay Ryzen. Ang hirap ng bumangon ito. Nagiging utility build na rin yung naging decision ni Ryzen going for the Radiant Armor na 7 minutes in. Siyempre, maganda yan versus the Gord. Pero hindi yan enough dun sa damage output ni Super Marco ngayon na napakataas na ng farm. Super Marco going in the mid lane. Ito na yung mga saktong dumodouble lane lamang. At mukhang marami-rami na rin perang nakukuha ang gold lane ng AP Bren. Onyx on the other hand, ang kanilang late game insurance na si Nets ang nakakakuha ng majority ng kanilang kills. In fact, 100% of the kills ay napunta dito kay Nets at importante din yon para sa Onyx Philippines. Signan natin ang item build so far hatid ng FWD Life Insurance. Wolf, ano ba ang tumatatak dito? Of course, yung Claude na mas mayaman na ngayon sa Brody. Kanina, mas maganda yung farm ni Nets pero habol na ni Super Marco even with just 1 assist. And the Ice Queen Wand na pampalagkit na nagsisimula na lumagkit ang dance floor dahil dito kay Few. Yun yung hindi masaya, yung mga malalagkit na dance floor. Totoo yan. Minsan iniisip ko nga kapag nag-ML tayo tapos may mga dalawa ng Ice Queen Wand, parang
Sana Masyado nag-next game na lang. Oo, next game na. Ayaw na palaruin. Oo. No, pero nakalimutan ko sino nagsabi. Itong Gord kasi, parang pinampapalit nila doon sa Eve. Si Haji nagsabi nun. Uy, ngayon Escalera ay may ipit na gamit yung Netherrealm. Pinagsasapak ni Flap. Pero lalayo muna itong si Escalera habang si Crab naman ay may ipit. Papasok sa Oy! dito na doon yung Petrify and the 12 waves. At napapatay niya pa itong si Cram. Winisik-wisik pa no? Yung akala natin mabubuhay na because of yung passive nito, yung Body of Smith na mas Yeah. mababa HP, mas mataas yung defenses, ay biglang nawisikan pa ng isa. Yun yung pumatay kay Cram. Grabe yung mechanics na pinapamalas dito ng AP Bren. Sobrang komportable sila dito sa nagaganap. 5-2 yung score and yung Lord ay sinisimula na ng Hive. Pero may ispat ali Super Marco. Parang may something sakit. Parang may something dun sa may pixel bush na yon. And first Lord ng ating game ay mapupunta sa AP Bren. Talagang nahanap ng AP Bren yung weakness dito ng Onyx na i-exploit yung unang death dun kay Ryzen sa may mid lane. Dire-diretso nilang ini-invade yung jungle. Sa likod si Kyle TZ, oh. Grabe, hindi rin masyado nababawasan. Parang kiliti lang yung Brody. Ganong kalala ang defenses ngayon ni Kyle TZ ng AP Bren. Meanwhile, for Onyx Philippines, ito yung nakakalungkot. No? Pinag-usapan natin kanina na ang isang Martis ay snowball reliant. Ibig sabihin nito ay kailangan talaga makakuha ng early kills. Pero kabaliktaran yung nangyari. 0-3 ngayon si Ryzen. Paano nga ba makakabawi ang Martis kapag ganito na ang sitwasyon? Makahirap sagutin ng iyon tanong Kasi lagi yung sinasabi, kailangan snowball ka pag Martis. It's very difficult na. Kailangan niya siguro makakuha ng dire-diretsong kills gamit yung kanyang decimate. Pero siguro, wag na nating isipin na dapat pang makabawi dito itong si Ryzen. It's already over na. Kumbaga, kailangan na lang talaga as a team itong Onyx ay bumawi. Ito nga yung sinasabi nila na okay lang kahit pangit ang KDA mo basta manalo ang iyong kupunan ng Onyx Philippines. Pwede naman silang dumepensa. In fact, sila ang kalaban ng RSG sa longest game natin in week 1 which was 34 minutes. Yeah, grabe yung pinapamalas talaga ng Onyx Philippines na pagdepensa ngayon. Pero AP, ba nila hinahayaang makalabas pa ang mga Sonics dahil alam nila yung win condition mula sa kanilang upunan. Magandang setup kay Rapidut, maka-free hit lang dito si Nets. At ito yung pine-prevent nila, 6.8k para sa kanilang gold lead. Pero ano bang meron dito sa items? Uy, ang lupit ng build dito ng Brody. No? Alam mong talagang damage ang kanyang kukunin dito with the Blade of Despair na mukhang papunta pa lang lamang siya doon. Matagal-tagal pa doon dahil isa ang BOT sa pinakamahal na item na pwede mong bilhin sa ML. Nauusan na itong ating Claude. Of course, yung AP Brand kasi madami sila mga nakuha mga objectives like Lord at lahat ng mga tore na outer turrets ng Onyx Philippines ay wala na. At syempre, when it comes to damage, nandyan si Kaltizi na nangunguna. Imagine yung backshot, typically hindi ito yung nangunguna. Lalo na may Gord at may Claude. Pero ngayon, ito si Kaltizi, dahil sobrang aktibo niya nalaman niya na may weakness ang Onyx na ever since nakuha nila yung kill kay Ryzen dun sa may mid lane, yung first blood, hindi na nakabangon yung Martis. Grabe din kasi yung damage na nababato ng isang Baksha kapag continually tumatama yung kanyang mga gulong dahil nagre-reset ang cooldown. Yes. Para sa mga hindi nakakaalam, tuwing tumatama ang gulong ni Baksha ay pwede siyang bumato ulit. Yeah. At naging asintado dito si Kyle TZ in this game. Perfect game so far for the jungler of AP Bren, 2-0-3. Biruin mo siya na ngayong humaharap, hindi pa rin siya namamatay. Yeah, and isa pa sa mga kailangan ko i-considera dito ng Onyx Philippines, no? Hindi na sila pwedeng, kumbaga, gumala-gala mag-isa. Kasi with the kits na meron si Few, kahit sino na, kayang-kaya niyang tunawin with those combos na meron siya. Pero tingnan natin ang magaganap. Ngayon, may Lord Dance para sa magkabilang jungler, Kyle TZ at si Ryzen. Bababa sa 70% yung buhay. Pero si Owen ay mapapunish kagad ng kupunan ng Onyx Philippines. Cram and the rest of the members mula sa kanilang kupunan ay narito na sa Lord. 4v5 situation. Kyle TZ and si Pew. Pero ito yung flicker and the penalty zone habang si Pew ay pinaghahampas sa ng likod. paso dito sa likod naman. Si Flapteens, pero nagamit rin Netherrealm. Extended G5 capability talaga ang bigay. Pero si Nets dito makakakuha ng Lord. Takbuhan na muna ang Onyx. At si Rapid ito kanilang hinahabol. AP Bren naghahanap ng trade.
pero magiging matagumpay ito para sa Onyx. Nakat ang lead ng AP Bren with a great Lord taking a great pick-off mula sa Onyx Philippines. Paano ginawa ng Onyx yun, Wolf? Ang gandang Lord that. Si positioning ulit. Hinayaan muna nila yung top lane na nandun si Cram. Isang pakito. Tapos si nakakuha ng kill doon kay si Nets. Rapidot made a great job na binantayan niya si Nets all the way. Kasi alam natin, dalawa yung pwede mag-snipe sa kanya. Si Ogwen, pati na rin itong si Flaptizi. Protectodo doon si Nets. Kaya nakapag-punish pa sila ng isang kill. At nung gino naman, ni Pakito, ni Flaptizi, yung backlines kung saan nandun si Nets, problema na yung Netherrealm. So, big props to Escalera in fact in that particular exchange gumamit na kanyang ultimate para iligtas sa kanyang teammates. So far, Onyx ngayon ay sumusubok bumawi with a Lord pero Nets, delikado! Uy, si Few napa-flicker din dito. Pero si Owen, gusto niya na nakakatunahin si Nets at magiging matagumpay ito. Flaptizi pinagsasapak. Itong si Escalera pero Super Mario makakuha. Rapid doon, TP out na. Pero di na makakataka si Cram. 2 members lang. 2 members ang nakuha dito ng AP Bren. At naging successful na kanilang pag-defense habang si Rapidot hinahabol pa pala ng kanilang kubunan and Super Marco again with his second kill. Grabe ang AP Bren. Exquisite ang kanilang target selection. Ito yung mga sobrang ganda, mapapagamit ka na ng mga big words, Wolf. Try nilang mapag-defend and they will. Super Marco. Grabe naman yun! Blazing duets. Sinayaw sayawan, pinleksan. Nilabas yung lats. Nilabas yung lats. Ipinakita yung abs. Oh my gosh, Super Marco. Pati si Dexter, meron ng malaking braso. Ganun ka-farmed. Si Super Marco this time around, still a perfect game for AP Bren's gold laner. Halos lang item na binenta na nga yung sapatos eh. Di ba bawal sa gym na wala kang sapatos? Ito ginawa niya. Bubuhatin na daw niya to eh. Ito na daw yun eh. Hindi na daw niya kailangan pumunta ng gym. Exactly. Max out. Super maxed out na ngayon si Super Marco at ang mahirapan na yung Onyx. Knowing na yung kanilang composition ay hindi built versus the Claude. Ang pinili kasi nila dito is Kufra. Tapos ang kanilang composition ay merong Faramis na alam naman natin yung Faramis kasi ay namomblema kapag may super farm na Claude sa kalaban. Bakit? Dahil madaling maubos yung extra HP from Netherrealm. At alam naman natin kapag naubos yung HP mula sa Netherrealm, stunned kayo for 1 second, wala kayong magagawa, makakapag-set up yung kalaban. And that's exactly what happened in the mid lane. Tinunaw sila ni Super Marco. Ito yung nakita natin si Flaptizi. Ang ganda ng mga dashes niya doon. The moment na nawala ang Netherrealm at na-pop yun ni Ogwen ay talagang na-double jab combo agad si Nets in that entire fight. Pero naman ay AP Bren. Kung magsisimula ng fight na to, mukhang si Cram ang kanilang iba-burst down pero buhay pa rin naman ang XP lane ng Onyx. Uy, may natirang 30% sa buhay dito ni Cram. Pero Escalera ay sumisilip na nga rin. Bibitawan nila 16k yung gold dito. I mean yung buhay ng Lord. Pero ngayon si Rapidot, pumasok na siya pero Super Marco makakablazing duets again para kay Super Marco. Flicker pula kay Flap. Pero makakasurvive double kill para sa kanya. At ngayon Super Marco. Wow! With a triple kill. Si Cram ngayon ang nanganganib. Paikot-ikot lang. And nanganganib din ang Maniac. Super Marco doing Super Marco things. Pero yung Lord ay nakuha ng Onyx. Claude ng Pinas. Super Marco right now having a great game. Lord man ay napunta sa kamay ng Onyx ay pwede na atang tapusin ng AP Brento. It is 1v5. And the boss nga ata pero si Nets ngayon mababaston. Andun din yung immortality niya. Mabubuhay na nga itong si Rapidot pero kakayanin niya ma-depensahan. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD, Life Insurance. AP Bren ang makakauna sa seryeng ito at napakaganda ng performance sa kailang gold laner na si Super Marco. Wow! Ibang klase, Super Marco. Nung early parts ng game, nasabi natin na medyo nalulugi siya din sa Brody dahil sa laning phase. Pero sabi ni Super Marco, my turn. My turn moment na nagkaroon. Nag-flex na eh. Oo. Di ba minsan yung mga superhero,